Magandang araw po sa atin lahat at saan man kayo naroon. At meron akong bagong project na slab pang 3rd floor o 4th floor pala. Ito yung 5th floor bubong na, pero ito yung ginagawa ko ay medyo nakakatakot at kinakabahan ako dahil hindi pwedeng maglagay ng tukod sa ilalim o dahil may mga tao sa ilalim, may mga nakatira, may nangungupahan ba. So kaya ang naisipan ko ay unahin ko muna yung pagkakapitan ng bubong at yung slab doon ko na lang ihahang sa mga sa pamakuan ng bubong. Medyo nakakatakot nga dahil alam nyo naman yan, delikado, slab. Nabuhusan na yung slab na nakahang ang tukod. Ayan lang ang tukod, 4 na praso. Sa taas pa. Yun, sa kabila, lahat din yun nakahang. Kaya mga tukod na yun. Kaya nabuhusan namin. So natuyo naman. At ngayon ay inumpisa na namin yung wall niyan. Bali yung wall niyan ay buhos din. Paikot. Medyo may katagalang trabaho. Yung aming wall ay bali 24 inches lang yung lapad niyan. At yung haba ay 10 meters yung haba. Kaya naunti-unti rin namin hanggang sa paikot na yan lahat. At naisagad din namin yan. So ayan yung dito sa kabilang bakod, kabilang pader pala. At saka ayan. So ayan, halos natapos na namin yung wall, kaya yung bubong naman ang titirahin namin. Ayan yung pambubong. Ayan, mga temporary lang na nakatali yan para lang wag liparin ng hangin. So yan, after ng bago ang finishing, i-grind muna yan bago skim coat. Ayan, tapos na namin lahat yung walling yan. Pati yung mga division yan, ipapalastering na lang. Pero unahin muna namin yung bubong para medyo malamig. Ayan, nasa bubong na kami. Bali, 5th floor na yan. Medyo mainit ang panahon. Kailangan yon dahil para hindi bumaha sa loob. Kailangan tag-init kung gumagawa. Hindi baling mainit, okay lang yun. So ayan, na-plastering ko na yung division niya. Bali konti na lang ipa-plastering ko dyan. At itong bakal na to ay yung isang kasama ko ang gumawa niyan. Bali nagpa-plastering lang ako dyan. At ayan, mga kantuhan na lang yung gagawin ko. Ako lang yung mason dyan, karpentero. Ang mga katuwang ko dyan ay isang welder, 3 labor. Yan, bali 4 lang kaming gumagawa dyan. So kaya yan, mga kanto na lang kinakantuhan ko. Buti nga plywood na lang nilagay ko dyan kasi kung tansi mas matagal. At pagkatapos yan na ikanto ko na lahat yan, ay mag-umpisa naman tayong skim coat.
Pero bago tayo mag-skim coat, siyempre binabasa muna natin yan para walang alikabok. Kasi maalikabok yan. So ayan, halos lahat yan i-skim coat ko. So yun, nakatapos na. Bali first coating pa lang tong skim coat na to. At isi-second coating pa yan. Konti-konti lang naman. Yan ay first coating, oh. Nag-grind na yan, nalinis na. Ika nga. Yan, dami kong i-skim coat, oh. Yan yung skim coat kong gagamitin. Yan, pati yun. So dito ay second coating na ako. Medyo ayahay na yung gawa rito dahil hindi na masyadong hindi masyadong mahirap. Ayan, meron din akong paint mixer or cement mixer para mas madali. Hindi ka na maghihintay ng magpalambot pa ng ng skim coat. Mas mabilis na trabaho basta meron kang machine na ginagamit kaysa doon sa mano-mano ka. Kahit arawan lang kami dito ay mabilis naman yung gawa dahil nga may mga katuwang akong machine. So hanggang dito na lang. Thanks for watching.